Okay mga suki, ito ang ating update ng ating mga produktong dumating ngayong araw ng Lunes. Yung soy sauce natin na 100 ml, soy sauce na 200 ml, suka na 100 ml, cocoa, palabok, asukal na 99 at harina, sugar brown, asin, palm oil, tops, white, saka blue, Lucky Me labuyo, Lucky Me canton, saka Lucky Me chicken, Alaska Ibap, Kopiko Blanca, yung Kopiko Brown, oyster sauce, Mang Tomas, as UFC ketchup, Lion Tiger at aluminum foil. At sa pangalawa natin mga resibo, ito ay mga office supply. Okay. At ito naman sa kay Prime Global, ang diniliver nito sa atin ay yung mga pang shave. Ayan. Ano pa ba? Ilan bang resibo ngayon? Isa, dalawa. At dito naman sa Nestle, ang diniliver nito ay yung Bear Brand Junior na 400, Nido Junior na 150 grams, Milo na sachet, single, 500, ano ba yan? Milo single, tapos Magic Sarap na may less discounted to eh. Meron siyang discount. At yung Bear Brand na 300 at yung Bear Brand na 680 grams, Bear Brand Choco at yung Bear Brand na gatas, yung swak. At ang maganda nito, yung first quarter natin na pang display allowance worth 1,000 nabigay na sa atin. Okay, yan ang ating update. Magandang araw, marindal po si Noga Boss. Ako si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito ang ating mini podcast na pang 26, for sure, 26. Para sinisigurado ko Ang pag-uusapan po natin dito ay ang update ng ating mga produkto mula noon hanggang ngayon. Kaya so far ang mga produktong dumating sa atin ngayong, kasi ito yung dumating ng Saturday at hanggang Lunes. Okay, yan ang sakop ng ating report ngayon para sa ating mga suki. Bali po ang mga dati naubos sa atin yung Bear Brand na Junior na 400 grams. Meron na po tayong dumating niyan. 2 linggo itong wala. Kaya ito naman ang bago ngayon. At yung isa pa, ang good news dito kay MTC, nabigyan tayo ng display allowance first quarter. 1,000 po yan, no? At dito naman kay Pading Lalo, ang na-deliver sa atin, ang bago dito sa mga stock na na-deliver sa atin, yung cocoa at palabok at alin pa, yung aluminum foil. At saka yung Lucky Me labuyo, yan ang mga bago. At yung the rest ay pare-parehas lang naman. Okay. Dito naman sa ibang resibo, dito naman nakalagay ang nandito ay yung mga cartolina, Elmer's glue, Scotch tape, ano pa to? Color pencil. Ayan, nakabili na pala si Alteo. Mga folder na long, at saka yung glue, at saka yung ruler. Ayan, sa school supply natin yan. At meron na tayong dumating na mga pang shave. Ang brand niya po ay Tinka. Siya po ang brand ng ating pang shave. O kaya mura lang po yan. Parang 22 pesos lang ata yan bigay natin. Okay. Yan po ang nasakop ng ating mga produkto na dumating ngayong araw simula sa Sabado hanggang sa araw ng Lunes. Yan po ang mga na-deliver. Okay, pag-usapan po natin yung mga produkto na posibleng tumaas. So far po, ang nag-adjust lang po tayo ay sa palm oil. Kasi nag-adjust tayo ng 2 pesos and yung iba naman, produkto natin, ang mga presyo naman ay wala rin naman pagbabago sa ngayon po. Kasi yung last week, inaabangan na po natin yun, baka kako mag-move ang price ng asukal, harina at yung ating palm oil. So far naman po, wala naman pong pag-move ng price, kaya that is a good news para sa ating mga suki.
Okay? Recap ulit natin, ano ba ang mga bago sa ating produkto ngayong araw na to. Ang mga bago po sa atin ngayon ay ang Bear Brand Junior at saka Nido Junior. Yan ang bago kung sa Nestle pag-usapan natin. Kasi yung ibang nasabi ko na yan kasi nawala po siya ng almost 2 weeks. At ang bago pa po yung dito sa Prime Global, yung mga pang-shave. Siya po ang bago sa ating produktong dumating. At kung dito naman sa isa naman nating resibo, ang bago lang naman dito ay yung cocoa at ang palabok at aluminum foil. The rest po yung din ang usual na in-order natin bawat linggo. Ito po ang ating mga resibo. Ayan, ayan, ayan. At ito pa yung isa. Ayan po. Ayan po ang ating mga supply na dumating. Okay. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang paano kaya magiging epekto nito sa ating market kung sakasakali patuloy na mag-increase ang presyo ng produkto. Unang-una, ang makakompromise dyan yung mga arawan na nagtatrabaho, let's say ang laborer kayo o kaya tricycle driver o kaya padjak na yung nagkakayod ng mga padjak. Basta yung pang-arawan na trabaho, yun ang malimit na tatamaan ito ng pagtaas. At yung mga rider natin, yung mga rider na nag-deliver, sila rin po ang tatamaan niya na medyo hindi gaano makakasabay. Pero ang ganito naman sa atin, ng mga sari-sari store, hindi gaano problema yon kasi na pag nagtaas, magtataas ka rin. Para bang yung price increase ay pass on mo lang naman doon pass on mo din lang naman sa presyo. At bali yung consumer nun ang mag-absorb, hindi yung mismo ang negosyo. Kasi ganon ang sitwasyon ng mga negosyante. Kapag nag-increase, i-increase din. Kapag nagbaba, bababa rin. Ganon talaga. Kasi kapag nagtaas, hindi ka tumaas, ang mangyari po niyan sa capitalization mo ay bababa, hihina ka rin. Kaya ang ginagawa ng mga negosyante kapag ang tendency ng price ay tataas, kung medyo may sobrang pera, bibili sila ng at least double ng regular nilang binibili para ma-offset nila yung increase. Kumbaga bago dumating yung increase, na-offset nila yung increase. So, kita yun sa part ng kasi parang nare-retain lang nila yung kanilang capacity. O hindi bumababa yung kanilang capacity. Okay? At paano naman kumikita dyan ang mga negosyante kapag tumataas ang presyo? Siyempre, pag tumataas ang presyo, ina-anticipate mo na rin naman kung ilan ang itataas. Kaya lang problema doon, paano kung bumaba yung presyo ng mga bilihin? Okay, madami ka pang stock, hindi mo naubos yung mga produkto, tapos biglang bumaba yung presyo. Ang ginagawa naman namin yan sa negosyo, unang-una po, ang gagawin natin yan ay inventaryo mo po yung ilan ba yung mga items na nasakop ng price increase o kaya pag-rollback ng price increase. Then, ang gagawin po doon, bibili ka ulit ng panibagong stocks. O, let's say kung meron kang, halimbawa, ang magandang example niyan ay yung sa asukal. Kung bumibili ka ng 5 sakong asukal, ang gawin mo para ma-offset mo yung difference ng pagbaba ng presyo, at least bumili ka ng mga 10 sakong asukal. Kaya medyo mabigat-bigat nga lang sa bulsa, pero kaya mong i-lessen yung effect ng produkto. Kasi halimbawa bumaba siya ng 30, kaya 50 bawat sako, o kaya 100 bawat sako. Yung ibinaba na yon, kung ilan ang natira sa'yo, yun ang i-divide mo na unti-unti ma-offset mo yung price. Paunti-unti. Sa regular mong ginagawang pagpo-purchase. Ganun ang sitwasyon niyan. Kaya para rin niyang nag-gamble ka na, parang sugal rin naman. Pag natimingan mong biglang baba ng presyo, patay ka. Pag tumaas, okay lang yun kasi maganda ang pasok niyan sa'yo kasi nakasabay yung produkto mo. Nakuha mo ng mababa. Excuse me. Nakuha mo ng mababa yung presyo, sa mababang presyo, pero nabinta mo naman siya ng mataas na presyo. Di positive yun sa yung punan. Kumbaga na-retain mo yung capacity ng iyong pera.
Pero naman ang sitwasyon naman doon, paano kung bumaba ang presyo? Kung bumaba ang presyo, yun na nga po ang kinikwento ko doon na kailangan mong i-double mo yung bibilhin mo. O kaya naman, inventaryahin mo muna kung ilan yung natirang mga items na nasakop ng pag-rollback. Kasi kung ang difference lang naman, let's say na ang rollback medyo mataas, malaki yung in-rollback niya. Kung 50 pesos ang in-rollback, let's say sa asukal, nagbaba siya ng 50 pesos, tapos meron ka pang natirang mga ilang sako pang asukal, ang pinaka-the best nun, bili ka ulit ng asukal lang mas medyo marami-rami doon sa regular mong kinukuha. Kasi ang reason po doon, i-averaging mo. Kasi kung i-rollback mo na lahat, automatic, ang malaki ang i-absorb ng mga bagong stock. Halos wala kang kikitain yan. Kasi kung ang sitwasyon ngayon ng market, kapag bigla kang tumaas, ang mangyayari niyan, yung iba mong customer ay lilipat doon sa ibang mga mabibilhan ng mas mura. O kaya naman, kung mataas naman mababa naman ang presyo mo, lahat sa'yo pupunta. Kaya ang sitwasyon naman doon, pag nilipat sa'yo lahat yung bumibili, tapos konti naman ang yung stock, ayan, patay ka doon. Kasi hindi mo naman siya kayang masustain. Ayan, kaya ganun po ang sitwasyon ng mga negosyo. Timing ka lang, tapos hanap ka ng tamang paraan, tamang style, kung paano may handle ang mga ganong sitwasyon. Kasi sa panahon ngayon, napaka-volatile ng market. Paminsan nga, ang nga po dyan, lalo pa kung ang mga produkto mong tinitinda ay may relation sa cooking oil, sa asukal, sa harina, at sa mga panggatong. Ayan. Ayan. Lalo pa ngayon, nagtataas ng mga presyo, pero mas malimit ngayon ang pagtaas kumpara mo sa pagbaba. Kasi pag tumaas na ang isang produkto, ang pagbaba niyan ay medyo mabagal. Ganun po ang nangyayari sa atin. Kasi halimbawa, bumababa na yung presyo ng petrolyo, sigurado ka ba daw na ngayong sa sunod na araw ay mababa na rin ang pamasahe? Hindi pa. Mag-antay kang ilang araw niyan. Kaya ang epekto ng pagtaas at yung epekto ng pagbaba ng mga produkto ay nakadepende pa rin yun sa movement ng mga produkto. Kasi kung mabilis siyang nawala, mabilis siyang magbabago ang presyo. O kaya mabilis siyang naubos, mabilis siyang magbabago ang presyo. Pero kung mabagal siyang naubos, siyempre mabagal din ang pagbaba ng presyo. Ganun po ang sitwasyon niyan. Okay? Kaya lang sa atin namang paninda dito sa ating sari-sari store, ang atin namang pong mga produkto ay enough for 1 week na supply. Kaya kung halimbawa magbaba na ngayon ang presyo, next week pa siya mararamdaman ang pagbaba, hindi pa automatic. O kaya naman kung magtataas naman ng presyo, hindi siya ganun kabilis. Kagaya ng sa sentro, na pag bumili ka doon sa sentro, nasabi pa lang sa balita na mag-i-increase ngayong araw na to, na sigurado ako mamayang hapon o kaya mamayang gabi, ang lahat ng presyo dyan sa sentro mabibili nyo ay mga matataas na. Ayun ang difference sa atin. Kaya yun po ang ating advantage o kaya disadvantage sa mga sari-sari store. Kasi pag wala pa tayong bagong supply na dumating, hindi tayo basta-basta nakapag-increase. Kasi yung mga maliit naman ng tindahan, kawawa naman yun. Kasi biglang parang nagkakaroon ng shock sa market. At hihina ang yung binta. O siyempre, mas iniisip natin kaagad yan paano ba sila makabili ulit sa atin. Makabili sila ng dati nilang nabibili o kaya at least lessen man lang yung epekto ng mga increase. Kasi pwede mo naman siya mabawi doon sa ibang mga items. Yun po ang ginagawa natin. Okay? Siguro po kung usapang sari-sari store at yung pagbababa at ang pagtataas ng mga presyo o kaya pag-a-adjust ng mga produkto ng presyo doon, madali lang po siyang makuha kung gagamitin niyo lang po yung pwede nga manu-manuhin mo lang po yan eh. Kung halimbawa, bigyan tayo ng isang example niyan. Meron kang nabiling asukal, halimbawa isang sako yon. Tapos, let's say kung gamitin mo yung averaging na style sa pag nagbababa o kaya nagtataas ang presyo, ang gagawin mo lang naman po doon, kung halimbawa may naipit kang produkto na natira,
ang gagawin mo lang naman dun, i-inventory mo muna kung ilang piraso. Tapos kung ilan yung difference in increase, yun lang naman po yun naman ang i-apply mo sa pangkalahatan. Kung nag-increase siya ng let's say 50 pesos, tapos meron ka pang natirang at least 50% ng regular mong kinukuha ng stock, edi good for you. Kaya lang, what if kung yun ay bumaba? Ayan na ang sitwasyon kasi doon. Pag bumaba yung presyo ng produkto, apektado yun, bababawasan din yung kita. O kaya magsisiro ka doon. Pero malimit po ang ginagawa po niya natin, bibili tayo, parang i-hoard mo muna yung lumang stock, tapos unti-unti mo po siyang ilalabas ng paunti-unti. Para at least yung effect ng ay hindi gaanong malaki. Kumbaga, habang may luma ka pang stock, ang gagawin ng mga lumang stock, kukuha ka ng mga bagong stock, at unti-unti mo siyang ilalabas. Kumbaga yung epekto nun ay kaunti lang, parang hinord mo lang yung produkto. Pero pag nag-increase naman, mas maganda naman na ibenta mo na lahat para at least naman kumita ka. Yun lang naman ang doon ng style. Okay? Mga sukit, yung aking po mga mamimili na hindi ko po suki dito sa aming tindahan, siguro po kung nanggala po kayo dito sa amin sa Barangay Calawag, dito po kami sa Philobel Subdivision. Kung gusto niyo po makapunta dito sa aming tindahan, malapit lang po kami dito kasi ang aming pong tindahan, pagkagaling niyo po doon sa may kanto mismo ng Calawag Elementary School, yung may Barangay Tanod Outpost, bilang lang po kayo ng 3 poste. Yung pangatlong poste po niyan ay amin ang tindahan. Okay? At yung dati namin pong mga mamimili, dati na po sa aming nakapagbili na sa aming tindahan, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagpapatronize ng aming tindahan. At kung hindi po dahil sa inyo, wala rin po kami ngayon. At yung mga bago pa rin naman, mga bagong mamimili na gusto pong pumunta sa amin, sana po mag-alap po kayo sa aming tindahan at gusto ko po kayong pagsilbihan. Okay po mga suki. At ang ating mga parokyano, yung mga suki natin na nanggaling ba dyan sa Clupa, sa Bilmar, sa Villa Karangahan, sa Metro Homes, dito rin po sa Philobel, dyan po sa banda pong Haring Kanauman, dyan din po sa St. Vincent, at dyan din po sa may Kapilihan, at pati na rin po doon sa may part ng Libuton. At meron po tayong customer doon sa may northbound terminal, doon sa may housing dyan. Meron po, nakakarating pa rin po yan sa ating tindahan dito kasi araw-araw siya bumibili sa amin. At yung Tagalibutan naman po, kahit na po isang piraso lang o magkailang-ilang, pati yung lang kape o kaya Milo o kaya paputo kape na lang ng pupunta pa yan sa amin. Sabi ko, ba't kaya wala ba akong tindahan doon sa may bandang Libuton? Kasi nakakarating pa sa amin, dito pa bumibili. Kahit isang piraso lang yan. Alam niyo kasi mga suki, kapag ang nakagabian nyo na po bumili sa inyong dating binibilang mga tindahan, minsan para bang pag may naubos kayong gusto nyong bilhin, para ma-automatic din kagad yun sa inyong utak. Punta ako doon kay 7 Star. Ayan, gano'n. Alam niyo po, gano'n talaga ang sitwasyon. Pag maganda ang servisyo, tuloy-tuloy ang negosyo. Gano'n. Okay mga suki, dyan na po magtatapos ang ating mini podcast ngayong araw ng Martes. At ipopost natin ito sa Miyerkules. Yan na po. At siguro po, alam ko naman po kasi na hawak-hawak lagi ninyo ang inyong mga phone. At lagi po kayo nag-i-scroll. Sana po ako din po ay masapasama naman sa inyong pag-scroll. At sana po kung sa inyo po mga social media, pwede naman nyo po ako i-follow sa ating Facebook account. At doon naman po sa ating YouTube channel, pwede naman po kayo mag-subscribe. Okay po mga suki? Diyan na po magtatapos sa ating mini podcast ngayong araw ng Martes at ipupost po natin siya sa Miyerkules. Bye-bye! See you again!